na natin ang ating umaga with some useful information. Di ba mga girls, since nga madalas na paulan-ulan, minsan nagkakaroon ng kidlat. Yes. So ano nga ba ang inyong gagawin kapag dun sa area ninyo, biglang kumikidlat? Ang dapat gawin, huwag muna po kayong gagamit ng corded telephone landline. Kasi delikado dahil halimbawa, yung kidlat tumama dun sa isa sa mga poste. Okay. Nagta-travel yung electricity dun sa mga kable at maaari kayong ma-electrocute o makuryente. Ay, ganun. So, dapat pala kapag merong matinding kidlat, dapat ang gamitin natin yung mga cordless phones o better yet, alam mo, mag-cellphone na lang kayo. Huwag naman yung nakasaksak, doon kayo naka-cellphone na ganun Oo din. nga, tama. Kaya tanggalin na natin yung mga appliances natin sa saksakan, yung mga TV, yung mga refrigerator, Yun. computer, para maiwas... Aircon, of course. Basta lahat ng appliances natin para makaiwas na rin sa pagkakuryente. At saka, maiwasan na rin yung masira yung appliance. Exactly. Diba? Exactly. Kasi mas mabuti na mga mommies na nakakasigurado tayo na safe ang ating pamilya. Umpisa pa lang yan ng isang informative na episode at more information pa about food dahil mag-food trip tayo sa culinary capital of the Philippines, ang Pampanga. Pero ito mga mommies, tuturuan namin kayo, pati na rin ang mga anak ninyo, kung paano nga ba mag-save and maging financially happy and independent. Lahat ng yan dito lang sa favorite tambayan ng Happy Mommies and Happy Wifeys, ang Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, happy life. Happy, 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 a happy morning to you. Happy morning mga misis! Welcome to Pampanga! Sikat ang Pampanga dahil sa masasarap na pagkain nila at mapapatunayan natin yan dahil mag-food trip tayo. Titikman natin ang mga authentic Kapampangan food, exotic Kapampangan food at marami pang iba. Kaya mga misis, nakugutom na ako kaya kumain na tayo. Manganta na! Ang first stop natin para sa ating Pampanga food trip ay Matamhi. Ano kaya ibig sabihin nun? Pero balita ko, sikat daw sila dahil sa kanilang authentic Kapampangan food. I can't wait to try it. Tara, let's go! Ang Matamhi Restaurant sa Clark ay sikat dahil sa kanilang pinaghalong tradisyonal at modern na interior design. Binabalik-balikan din ang kanilang masasarap na authentic at exotic Kapampangan dishes. Hello, Sir Third! Hi, Miss LJ. Hi. Welcome to Matami po. Thank you! Bakit nga ba Matamhi yung pangalan nito restaurant Alright, niyo? so meaning po ng Matami kasi masarap sa salitang Aitak. Kaya po ganun yung naging namin kasi 96% of our staff are all Aitas. Really? Grabe, ang ganda ng design ninyo. Kaninong idea ba to? Lahat po yan sa idea po ng father ko po. Parang yung concept po niya parang modern and old, parang pinagsama niya. So, Sir Third, ano ba itong mga to? Ano to? Well, first, ito po yung tinatawag nating bule baluga. Bule? Akala ko sinigang. Hindi pala siya Hindi po, sinigang. bule baluga. Kaya po siya tinawag na bule Bule-baluga. baluga. Kasi familiar po ba kayo sa yung mga beans po yun, yung patani? Opo. Sa palengke po kasi, pag sinabi nyo dito sa Pampanga na bule baluga, automatic alam po ng mga tao na yan po yung mga bule na kinuha po ng mga hinarvest po ng mga Aitas. Okay, yung pala yun. Sige, tikman natin yan. Ay, sige po. Sarap siya. Similar siya sa sinigang. Yeah, opo, may Parang- pagkamaasim din. Yeah, so, Masarap siya. So, ano naman yun? Gusto ko Ayun. yung presentation ng chicken. Bakit siya nakaganyan? well, kasi po, yung from the name itself po, pinaupong manok or sa Kapampangan po, pepaluklok manok. Ibig sabihin ng chicken na nakaupo. So, literally nakaupo. Paano sabihin? Pepaluklok.
Pepaluklok. Manok. Pepaluklok manok. Okay, mga mommies and wifeys, natandaan nyo. Pepaluklok manok. Gusto ko yun. Gusto ko yung name. Pepaluklok manok. Pwede na kumain ng pepaluklok. Sige, tingnan na natin yan. Let's try this. Pepaluklok manok. So, Masarap din. Favorite ko actually yung chicken eh. Yeah, masarap siya. Very malasa nga siya. Kasi, like you said, binoil, no? Opo, binoil siya. Binoil siya. So, talagang yung flavor niya, nag-stick talaga sa manok. Yes, so. Pagkatapos kong matikman ang masasarap na authentic Kapampangan food, exotic food naman ang aking susubukan. Ano to? Yan po, adobong sa lagubang. Dobong sa lagubang. Okay. Well, Matagal na to sa Kapampangan. isa po yan sa mga sikat na exotic dishes po dito sa Pampanga. Masarap siya. Masarap po siya. So, pag kinain ko ba, ganyan lang o dapat may kanin? Mas masarap po may kanin. Oh, yan. sige, magkanin Bibigyan ko po tayo. sila kanin. Ito lang, ito. Ayan po, opo. Tapos, isasabay ko to. Yes po. Yung mga ano. Onions and yung Hindi naman tumaanghang. Hindi naman po. Okay. Ready? Game. Merong crunch. May juice. Yes po, parang may fluid na lalabas. At disappointed po yung mga Kapampangan pag wala pong lumabas sa parang fluid. Masarap din siya. Ito naman, ano yan? Yan po yung tinatawag nating crocowali. So instead na lechong kawali, crocodile na kawali. Ay, gusto ko to. Kasi di ba ang crocodile meat healthy? Healthy, yes Ang po. alam ko, crocodile meat healthy. Tapos dinidip po natin siya sa vinegar. Vinegar. Okay, sige. Crocowali. Masarap din siya, tsaka similar yung lasa niya. Similar yung flavor dun sa lechon kawali. Ito naman, Yan po. cute na cute ng mga legs nila. Alright, yan po yung tinatawag na peto tetogak or sa sa Tagalog, mga frog, palaka. Mga misis, Stuffed frog. kakain tayo ng palakangan. Ah, stuffed. So, meron Yes, pa so, naman. pork po sa loob. Ah, stuffed frog with pork. Okay. Interesting. And masarap din po sa vinegar pag ididip po With natin. vinegar din. O, sige. Masarap siya. Tsaka, yung frog, actually, hindi siya lasang frog. Although, hindi ko naman talaga alam kung ano yung lasa ng frog. Pero, lasa siyang chicken. Out of all three, mga mommies and wifeys, and Sir Third, favorite ko tong frog. Frog. Kasi lasa siyang chicken, and like I said, favorite ko talaga ang chicken. Kaya, manalo siya. Bukod sa masarap na food, may mga activities din na pwedeng gawin ang buong family, gaya ng wishing well, fortune ruleta, at archery. Oh, I love it! Nakabusay ako. May freezer betes ako. Okay, good. Kain na tayo. Ay, sige. Hindi talaga nauubusan ng surprises dito sa Matamhi. Bukod sa masasarap nilang food at kakaibang mga gimmicks, meron pa silang bonggang performance. Sila na po. Yay! Ang galing-galing. Sir, thank you Ay, thank you so po, much. Miss Grabe, Audrey. ang galing, ang ganda ng experience ko dito. Sobrang sarap ng food and sobrang nag-enjoy talaga ako. And mga mommies and wifeys, pag nagawi kayo dito sa Clark Freeport Angeles, make sure na bumisita kayo dito sa Matamhi. You will not regret it. Sobrang enjoy and sobrang sarap ng pagkain. Our next stop, Binulo Restaurant. Niluluto daw dito ang pagkain sa kawayan. Very Kapampangan. Tara, malalaman natin yan. Ipinagmamalaki ng Binulo Restaurant ang kanilang paraan ng pagluluto. Dahil ang mga pagkain dito, nilulutong traditional style sa kawayan at sa uling.
Mga mommies and wifeys, I'm sure curious na rin kayo kung anong ibig sabihin ng binulo. At kung ano ba talaga to? Mommy, ano ba ibig sabihin ng binulo? Binulo, ang ibig sabihin, ang bulo, which is the bamboo. Bamboo. Ang way of cooking niya is through the uling. Okay. Uling yan iluluto. Kaya binulo, linuto sa bulo. Ah, okay. And saan po ba siya galing? Like, saan niyo po nakuha yung idea? Nag-origin ang bulo sa mga Aita. Aha. Kasi wala silang kalang, wala silang stove, wala silang okay. oven. So ang only way na pwede silang magluto is through the bulo. Okay. Ilalagay nila ang pagkain dyan, tapos tinatakpan nila ng dahon ng saging yan, tapos tinuluto nila sa uling. Dahil sa bundok, maraming uling, di ba? Mga mommies and wifeys, maswerte tayo dahil tuturuan nila tayo kung paano magluto binulo style. Kasama natin ngayon si Chef Arwin. So, ano Ito po, lulutuin ma'am, natin? Gagawa tayo ngayon ng pangat na ulang. Yung may Pangat? sabaw siya. Okay. Ito po yung reverse prawn. Tapos lagay mo lang. At diretso lang siya. Opo. Hindi na kailangan balut-balutin. Lagyan natin ng ginger. Tapos garlic. Tapos lemongrass. Onion. Bango. Tapos tomato. Tapos mustasa. Yung mustard leaves. Mustasa. Okay. Tapos lalagyan na natin ng shrimp broth. Shrimp broth. Okay. Kailangan puno siya para maluto masarap. Pag iluto mo yan sa uling, 15 minutes, no? 15 minutes. Tapos, after nito, saan natin siya dadalhin? Doon po sa ano nun, sa lutuan. So, uling. Iluluto ang kawayan sa uling sa loob ng 15 to 20 minutes. Ito na mga mommies and wifeys, finally, matitikman na rin natin. So, ganyan na yung itsura niya Ayan ang pagka ulam. ano, Ayan ang pagkatapos ulam. ito. Oh, ayan. Wow, grabe, bright orange siya. Fresh siya. Fresh na fresh talaga. Yung isa Tapos pa, yung next, meron kaming sinampalukang manok. ay, sinampalo ka man. Favorite ko yan, ang manok. Luto rin ito sa bamboo. Oh, yes. Ito naman, fresh ang palok din ang ginagamit. Okay. Ito na po Next. yung ating finished product. Sarap siya, fresh na fresh. Alam mo talagang fresh At yung saka mga meron siyang flavor. ingredients. Nangingibabaw yung lemongrass. Yes, I taste that. Di ba? Something to die for. Yes. Ito Oh, naman. yan. Favorite ko kasi chicken eh. So, oo nga, perfect siya. Perfect siya mga mommies. Hindi siya yung sobrang asim. Sobrang sarap. Nako, mga mommies and wifeys, pag napunta kayo dito sa Pampanga, kailangan dumaan kayo dito sa Clark, Angeles, para pumunta kayo dito sa Binulo at sobrang sarap ng pagkain. Para sa ating last stop, nandito tayo ngayon sa historic Kamalig Restaurant which was built in 1840s. At sigurado ako mga mommies and wifeys, hindi lang ang tiyan natin ang mabubusog, kundi pati ang mga mata natin dahil sa makikita nating mga historic artifacts at mga antiques. At balita ko, masarap din ang pagkain dito. Tara, tikman na natin. Hindi raw makukumpleto ang ating Pampanga food trip kung hindi tayo pupunta sa historic Kamalig Restaurant. Ang gusaling kung saan naroon ang restaurant na ito ay tinayo pa noong 1800s. Kakaiba rin ang kanilang pizza dahil niluluto ito sa isang antique na brick oven. Swak na swak sa kanilang oldie-style interiors. Yummy! Sir, paano niyo po ba inumpisahan yung restaurant? Matagal lang yung restaurant around 1973. It's been in the family for since probably mga 1800 nga. More than 100 years old. So ito na, excited na ako tikman to. Ano po ba tong pizza na to? Ito tawag namin dyan, Doy's Kapampangan Pizza. Sino po si Doy? It was named after my father. Ah, okay. Kasi siya nag-invento niyan. Napansin ko po kakaiba. Tingnan nyo naman mga mommies and wifeys, kakaiba siya. Pizza na merong itlog na maalat.
At, Okay. Ano pa po yung longganisa. Longganisa. Yung Kapampangan longganisa, which is Yes. kind of sweet. Ano? Oh, ito na, titikman ko na. Sarap. Masarap siya, tsaka first time ko nakatikim ng pizza na merong itlog na maalat. Itlog na maalat, tsaka longganisa. Ito naman po, very colorful. Ano po yan? This is what we call the very vegetarian. It really consists of mga fresh ingredients yan. Ano? These are fresh tomatoes, fresh cucumber, fresh green pepper, grated carrot. Tignan natin to. Very refreshing yung yung taste niya. Tama. Parang parang pag kumain kayo nito, feeling nyo hindi kayo nag-a-add ng calories. Mga mamis, kung gusto nyo ng masarap at kakaibang pizza and kakaibang restaurant din na maganda yung ambiance, dumalaw na kayo dito sa Historic Kamalig Restaurant dito sa Angeles, Pampanga. Thank you so much, sir, for having us. You're welcome. And thank you for the yummy pizza. Super thanks. Kain pa ako. Tunay ngang masasarap ang pagkain dito sa Pampanga. Kaya pumunta na kayo dito at tikman ito kasama ang buong pamilya. Hanggang sa susunod natin na food trip! Sino mag-aakala na dito sa Pampanga, meron isang malaking residential area na may lake? The man behind this project? Tara, kilalanin natin siya. Happy morning! Ako si Nestor Mangyo, the happy owner of the Lakeshore Estate in Pampanga. Si Architect Nestor Mangyo ay tubong San Fernando, Pampanga. Sir, kamusta po yung buhay nyo nung lumalaki po kayo, habang bata kayo? My parents raised us, hindi man sila nag-graduate ng high school or college. At ang hanap buhay lang ng aking parents was just a grocery store or isang tindahan lang sa baryo. And they had to teach us also to make money. In fact, ako'y namili ng bote at bakal. Tinuruan din kami na mag-alaga ng biik. Yung savings mo, sabi niya, bibili natin ng biik. Tapos lalagay natin sa bangko. Pag nabenta natin ng malaki ng biik, so may sobra ka na, lalagay natin sa bangko. Sa kabila ng kahirapan, pinagsikapan ng batang Nestor na makapagtapos ng high school. At pagdating ng kolehiyo, kumuha siya ng kursong BS Architecture. My mother had to sell one of our houses para na mabayaran ko rin yung pangbayad ko sa aking board examination. Board examination Board na. exam na. Oh Oo. my gosh. Dahil sinabi ko naman sa sarili ko, someday, pag ako'y naging arkitekto, madali na ako magtayo ulit ng mga bahay. Napakaganda naman po. Dahil sa pagsisikap, ang inaasam na lisensya bilang isang arkitekto ay kanyang nakamit. Matapos makapagpatayo ng sariling bahay, kaliwat kanan na ang naging projects ni Architect Nestor. Mapa-residential man o commercial at makikita pa ito sa iba't ibang lugar tulad ng Maynila, Baguio at Pampanga. Taong 1997 nang itayo niya ang kakaibang residential area sa Mexico, Pampanga, ang The Lakeshore na may 250-hectare land area at 12-hectare man-made lake. Ito yung Lakeshore Estate. And the main feature is the lake. Pero nilagyan din namin ng jogging path Ito around the yun. lake. Oo. Okay. Bakit po nyo naisipan na magtayo ng subdivision, tas may ganito, may water feature, ito nga meron kayong nilagay na man-made lake na hanggang dun? Alam mo, Danica, I love to travel. At pag pumupunta ako sa ibang bansa, I always try to look at the new development, mga new communities. Then napunta nga ako sa, unang inspiration ko dito yung sa Irvine sa California. And I saw a community with a lake. Sabi ko nga, kung itong mga taong ito nakakatira sa magandang subdivision with water features, we can also do it in the Philippines. Yes. Yung estate namin is composed of 11 villages, all gated. Towards the end of the lake, meron tayong ginawang malaking tent. It is now a venue for mostly weddings, concerts. Sir, ano po yung pakiramdam na nakapagtayo kayo ng ganito?
Alam mo, sabi nga nila, pag ikaw ay nasa creative profession, maski wala kang pera sa bulsa, pag nakita mo yung ginawa mo, you are part of that skyline or building the city. Napakasarap pakiramdam. So, Danica, ginawa namin itong lake. But when we did this, we also built an island in the middle of the water. So, alika, dali kita ron at pakita ko sa yung island namin. Okay po. Ito na ngayon ang island. Meron tayong swimming pool, meron tayong jacuzzi, of course, the picnic grills and the pavilions, no? So, sir, since medyo napag-usapan na natin yung career at yung business, matanong ko naman, meron po ba kayong happy wife? So, I believe definitely masayang aking Mrs. si Marion. Very proud si Architect Mangyo sa kanyang married life. Katunayan, ngayong buwan isa-celebrate nila ng kanyang happy wife na si Marion ang kanilang 40th anniversary. So sir, how do you keep it alive? Ano po ang sikreto sa long-lasting marriage? Lalo na kayo, di ba? 40 years. Well, my wife, si Marion, has been very supportive. Actually, we started my profession, kami lang dalawa. Siyang sekretarya ko, siyang... Team, ha? Oo, siyang gumagawa ng typing pa noon eh. At ako naman ang nagdo-drawing, pupunta sa kliyente, at nangwangolekta. Oo. Mga ano. Paano naman po kayo as a father? Stricto po ba kayo? O may tendency ba kayo na mag-spoil ng mga anak? Alam mo, ni-raise ko yung mga bata ko, isa sa kanila wala akong pinalo. Talaga po? When they make a mistake, I try to embrace them and show them love. At alam nila noon na nagkamali sila, but I don't sow fear in the family. Hindi. Meron po bang nagmana sa inyo na gusto rin maging architect? Well, I'm happy na yung mga anak ko, they're very involved now in our business and profession. Yung panganay ko is an architect. Katulad niyo po. So tinutulungan na rin niya ako sa aking practice of architecture, urban planning, interior design. At siya ay tumutulong sa construction company namin. Okay. Ang pangalawa ko, yung babae, she is the manager in the construction company in the office. Yung pangatlo, si Michael, he stays here in the province, he helps run the hotel. And yung dalaga ko naman, she took up Masters in Interior Design in New York. So bago pa siya magka-graduate, kinuha siya ng isang firm doon at nagwo-work na. Paano niyo po naman na papanatiling humble ang mga anak ninyo? Kasi syempre medyo iba na po yung buhay na kinalakihan nila. Kasi kayo po galing po sa humble beginnings. Sila kahit papano, lumaki na sila na nandiyan na po yung negosyo nyo. Siguro nakikita nila sa aming mag-asawa that we mingle with every class of the society. So we do it by role modeling. Napakaganda naman po. Ang dami ko pang natutunan sa maiksing panahon na nagkasama tayo, tsaka ito po na nag-uusap tayo unang-una sa pagiging magaling na businessman, architect, and mas nakilala ko po kayo bilang ama and syempre bilang asawa. Sir, thank you po. Maraming salamat din, Danica. Maraming salamat. I had fun po. Thank you. Happy morning mga misis! Problema nyo ba ang mga anak ninyo na hindi pa marunong mag-ipon o kaya naman gastador? Well, nako, sa panahon ngayon, dapat naman maging masinop tayo sa ating pera kasi para yan sa future ng ating pamilya. At hindi ba mas masaya kung kasama natin ang ating mga anak pagdating sa pag-iipon? Alam niyo ba na posible yan? Yan ang ating ituturo sa ating mommy ngayong umaga. Ako po si Abby Pascua, 29 years old, taga Caloocan. Meron po akong anak na 8 years old na nagsisimula pa lang magbaon ng pera. Nalilito po kasi ako sa gastusin sa bahay, kaya gusto ko rin pong matuto ang aking anak kung paano niya titipirin ang kanyang pera.
Kapag nagsimula ng humawak ng pera ang ating mga anak, ano nga ba ang pinaka-effective na paraan para sila ay maging masinop dito? Makakasama natin sa usapang ito ang finance expert na si Rose Fausto. So, Miss Rose, totoo po ba na dapat ngayon pa lang, lalo na kapag bata pa sila, tinuturuan na natin sila na mag-ipon ng pera? Oo, actually, talagang dapat na dapat yan. Ano? The sooner, the better, para wala pa silang ma-acquire ng mga bad money habits na tinatawag. In fact, I introduced the term FQ to stand for Financial Intelligence Quotient dun sa first book ko. Di ba, ang mga magulang, they have to contend with IQ, Intelligence Quotient, EQ, Emotional Intelligence Quotient, at yung dinagdag ko, FQ, Financial Intelligence Quotient. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, marunong ka sa pera. Kasi alam mo, kahit na gaano ka successful dun sa pinili mong career, ano? Pero if your finances are in a mess, stressful pa rin ang buhay mo. And that's not the way we want our children to live, di ba? Kaya nobody can escape. Kailangan talaga from the very start, ipakita na natin. Oo, ituro na natin. So, Miss Rose, ano po yung mga practical ways na pwede naming ituro sa aming mga anak para maintindihan nila ang FQ o kaya maging masinop sila pagdating sa pera? Ang ginawa kasi namin, pagkapanganak pa lang nila, nagbukas na kami ng savings account para sa kanila. Ha? Pagkapanganak pa lang? Yes. Kasi di ba, ikaw, naalala mo siguro, di ba, pag nanganak, pag nagbinyag, may mga regalo yan, cash gifts, angpaw, di ba? Tapos come their birthday, meron pa rin magre-regalo ng cash eh. Tapos Christmas, aguinaldo. Can you imagine kung ilang, ilang angpaw ang matatanggap nila? By the time na magtanong sila sa pera, pwede ka na magsabi na nakapag-ipon ka na ng ganito. When they entered grade 1, nagbigay na ako ng cash allowance. Ano yung kagandahan naman ng pagbibigay ng allowance? Parang medyo komportable siya. Kasi with money, you have to feel that you have the control instead of the other way around, di ba? Na ikaw yung kinokontrol ng money. Tapos ganito, ginawa ko, meron silang treasure box, tapos meron silang small notebook, and they wrote down there. So yung 100 nila for the week, I give it on a Sunday, and then they already take out at least 20%. So yung 100 nila, tinatanggal na nila kagad yung 20 pesos. Nagtatabi na sila, nagpe-pay yourself first na sila. Pag inuuna mo yung sarili mong bayaran, mas maganda yung kinabukasan mo. Kung ang binibigay mo sa sarili mo, kung yung sinasave mo para sa sarili mo, tira-tira lang, ang buhay mo in the future, tira-tira rin. And then, ang ginawa rin namin sa mga anak namin, kasi ganito may pera sila, no? So, nung lumalaki na, pwede pong i-invest. Naku, invest, parang pag naririnig ko kasi yung word na invest, feeling ko pang adults lang. So, paano namin i-introduce sa mga kids yung word na invest? Okay, ganito yon ano. Alam ko lahat naman ng magulang, siguro ikaw, Abby, sinasabi mo, meron kang gustong biling laruan, mag-ipon ka. Yun yung typical na sinasabi ng magulang di ba? Mag-ipon ka para may gastusin. Ngayon, meron pang isang paraan. Mag-ipon ka para meron kang i-save. Alam niyo kung bakit? Kasi kung laging ipon gastos, di wala lang natira. Ang ibig lang naman sabihin ng invest, pag pamumuhunan, itatabi mo yung pera mo para ito ay lumago. Ayun. Para kagaya na nagsisave ka sa bangko. Okay, pag nagsisave ka sa bangko, okay yon. Hindi tayo pwedeng mapakulang sa savings. Mag-invest ka. Maraming paraan ng pag-i-invest. Ang tinuro namin sa mga anak namin, mag-invest sa stocks. Again, it sounds like a big word, However, when you say investing in the stock market, ano bang ibig sabihin nito? Ito ay para lang nakiging kasosyo ka ng mga Taipan. Nagiging kasosyo mo si Henry C., mga Ayala, may-ari ng Jollibee at kung ano-ano pa. Ito yung mga tinatawag na listed companies. Pag nag-invest ka sa stocks, kasosyo ka, huwag kang malikot. Parang sinasabi nga nila na pag nag-i-invest ka, tinabi mo na yan kasi alam mo, balang araw mo siya magagamit. Huwag mo kasing ilagay yung pera na pang-malengke, pang-tuition next year sa stock market. Hindi ko rin i-advise yan. Miss Rose, paano po ba nagsisimula yung stocks?
if you want to get into it, ano bang mga pwedeng gawin? You have to go through a broker. So, meron yung mga online brokers. Yun ang tignan nyo ngayon. Kasi yun din ang nag-charge ng very minimal fees. Stock investing is not only for the rich, it is for everybody. Ang mantra namin, investing is for everyone. Ayan, investing is for everyone. That's right. Very practical yung mga na-share ni Miss Rose na tips. Yun nga lang sa umpisa, iisipin mo, parang ma-intimidate ka. Sa murang edad, maaari na natin ituro yung mga iba't ibang paraan para maging masinop yung mga bata sa pera. Di ba minsan, chores, tama po ba yung ganun? Okay. O sige, walisin mo Kikita ka. yan. Pag winalis mo yan, bibigyan kita ng 5 piso, ganyan. Tama ba yun? Tricky yan eh. That's Oo, a very na parang- tricky situation. Pay for work, di ba? Para maintindihan ng bata na kung magtatrabaho siya, kikita siya. Tama nga naman yun. Depende na rin kasi sa bawat pamilya yan eh. You have to agree kung ano ba yung mga chores na gusto mong bayaran. Basta very clear sa inyo kung ano yung magandang bayaran at saka yung dapat libre lang. Aminado naman ako doon sa mga sinabi ni Miss Rose. Actually, ina-apply namin yun sa bahay. Babaguhin namin siya. So, kailangan pipick upin lang namin kung ano yung dapat na bayaran, yung talagang kailangan nilang mag-effort para magawa yung isang bagay. Miss Rose, paano naman po sa mga everyday activities namin with our kids? Tapos kami mga mommies, may mga ways ba para ma-incorporate pa namin lalo yung pagdating sa pagiging masinop sa pera? Oo, marami yan. Siguro pag nag-grocery ka, Abby, minsan isama mo sila. Pakita mo kung ano yung mga presyo, yung mga electric bill mo, water bill mo, ipakita mo sa kanila. Oh my God, sasabihin nila. Magiging mas conscious na sila. Tayong mga magulang, kailangan magbigay din tayo ng effort para ituro natin sa mga bata yung kahalagahan ng pag-iipon ng pera. Dami kong natutunan ngayon dun sa mga pinag-usapan namin nila Miss Rose. Kasi ngayon, alam ko na kung paano ko ituturo sa mga anak ko, paano nila may save yung pera. Paano sila makakapagtipid. Naku, mami, saya ko. Ang dami kong natutunan. Ikaw din. Happy ka ba? Yes. Tsaka excited na akong ituro sa mga anak ko and sa mga anak mo. So, Miss Rose, thank you so much. It was a pleasure. Ano mga mommies and wifey, solved na ba kayo? I'm sure nabusog kayo dun sa mga natikman namin pagkain sa Pampanga. Sarap! Nakakatakot. Ang daya mo! Sobrang Oo, sabi niya hanggang dito na daw yung pagkain. Hanggang dito hanggang dito. Sobrang dami. At sana mga mommies na-inspire po namin kayo para mag-umpisa na mag-save. Siyempre, para sa future yan ng ating pamilya. Remember, it's not how big you earn, but how big your determination is to save. Oo nga, at kung meron po kayong mga comments or suggestions, please mag-iwan lang po kayo ng message sa aming Instagram, Facebook, and Twitter accounts. We would love to hear from you. Ready na ba kayo para sa isang extreme morning? Andito tayo ngayon sa Porac, Pampanga para bisitahin ang isang hit na pasyalan dito. Tara na at makisaya sa Sandbar!